1.5. 15K. Banlak yan eh. Tulong-dunong. Hindi tayo binigyan ng problem-free, pero binigyan naman tayo ng kapangyarihan to overcome. Amen? God has given us power to overcome. Tayong lahat ay tumayo. We will triumph in the Lord. Stretch ang kanang kamay. Stretch ang kaliwang kamay. Stretch pareho. Okay, we will triumph in the Lord. We'll triumph in the Lord. We will triumph like never before. For greater is He that makes us overcome. We will walk. We will walk in the power of His might. We will shine for His glorious light. For greater is He that makes us overcome. And we will triumph in the Lord. We will triumph like never before. For greater is He that makes us overcome. And we will walk in the power of His might. We will shine for His glorious light. For greater is He that makes us overcome. Minsan pa. And we will triumph in the Lord. We will triumph like never before. For greater is He that makes us overcome. And we will walk in the power of His might. We will shine for His glorious light. For greater is He that makes us overcome. For greater is He that makes us overcome. For greater is He that makes us overcome. Ito ang aming dalangin, Panginoon. Makikipagbaka kami ng mabuting pakikipagbaka, sapagkat ang pagtatagumpay inalagay mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Lalakad kami sa kapangyarihan ng iyong kalakasan, O aming Diyos, sapagkat Ikaw ay napakabuting Diyos sa buhay ng bawat isa sa amin. Dalangin namin, Panginoon, samahan mo kami, samahan mo ang aming mga kapatid, pahintulutan mong maranasan namin ang kagandahan ng buhay na iyong ibinagkakaloob sa iyong mga anak. Napakasarap, may Diyos na sumasama sa amin, Panginoon. At alam namin, nakatitiyak kami
na sa aming paglalakad, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. At ibibigay mo sa amin ang 100% nasusulat na mga pangako mo na pagtatagumpay na mangyayari sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. We will triumph In the Lord, we will triumph like never before. For greater is He that makes us overcome, and we will walk in the power of His might. We will shine for this glorious light. For greater is He that makes us overcome, and we will triumph in the Lord. We will triumph like never before. For greater is He that makes us overcome, and we will walk in the power of His might. We will shine for this glorious light. For greater is He that makes us overcome. For greater is He that makes us overcome. For greater is He that makes us overcome. Hallelujah! Pwede na kayong maupo. Ang sarap naman ang ginagawa ng Diyos sa ating mga kabataan. Nahahamon tayong mga may edad sapagkat nakikita natin ang ginagawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Napaka-straightforward naman ang Diyos sa kanila. At iyan ang sinasabi sa atin, do not break the heads of God's protection. Wag na wag aalisin ang bakod ng pag-iingat ng Diyos. Ito yung tinuturo sa ating lahat. Manatili kayong binabakuran ng proteksyon ng Panginoon. Paano kaya yun? Paano kaya mapapanatili ang bakod na ito ng pag-iingat ng Panginoon? Gusto niyo ba kang lahat kayo'y ingatan ng Panginoon? Liwanagin natin. Napakahalaga ng bakod ng Diyos. Kailangan nating lahat ito. Alam natin ang kalooban ng Diyos. Nais niya tayong magsigaling. Nais niya tayong magsiginhawa. Nais niyang tayo magsisagana. At ang kalooban ng Diyos, ang sabi dito, it is permanent. Hindi pwedeng mabago ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng mabago ang kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi pa bago-bago. Sinabi niya at handa siyang gawin ang kanyang salita. The only problem
na nakikita sa tao ay inaalis ninyo ang kanyang bakod. Inaalis ninyo yung kanyang pagsasanggalang. Pag sinabing ipinagsasanggalang kayo ng Diyos, siya yung ating abogado. Siya yung nagtatanggol sa atin. Ang sarap na ikaw at ako ay makaranas ng kamay ng Diyos. Ang sarap ng ikaw at ako ay hawak-hawak ng Diyos. Tangan-tangan ng Diyos. Ano ang sinasabi sa aklat ng Job chapter 1? May lesson ba tayo dyan? Pakidala mo nga sa Job chapter 1 verse 1. Pakibasa ng lahat. Ang ganda, no? Si Job, perfect. Sakdal. Matuwid. Righteous. Natatakot sa Diyos. Fear God. At humihiwalay sa kasamaan. Separate from wicked ways. Si Job ay naiingatan. Ang bakod ay nasa sa kanya dahil siya ay isang taong iyan, sakdal, matuwid, natatakot sa Diyos, humihiwalay sa kasamaan. At pag ganyan tayo, isa lang ang ibig sabihin niyan. Kasama niya ang Diyos. Hindi niya kayang gawin ang lahat ng yan kung wala siyang Diyos sa kanyang puso. Yun yung sikreto na sinasabi ng mga nagpatotoo. Nakikita niyo ang kanilang mga kaibigan, mga scholar na, pero ang kanilang mga mukha ay sipayong-sipayo. Ang nagsitayo sa ating harapan ay panay baby face. Pinakamaganda si Ruth. Artista ang dating. Natural beauty. Walang lipstick. Walang makeup. Pero, ang ganda. Naglalarawan na siya'y walang problema. Alam niyo ba ang tawag ng pastor doon? May aglo ang muka. Yun ang term niya. Nababanaag mo sa kanyang mukha ang kapangyarihan ng Diyos. Nakikita mo sa kanyang mukha, gaya ni Eunice, ang daming pinagdaanan, pero nanatiling maganda. Kaya nabihag si Dave. Ganun lang yan. Ganun ang buhay. Sa kabila ng mga pinagdadaanan, kitang-kita nila ang difference ng may Diyos at ng walang Diyos. Sila yung nagsasabi noon. Kaya pag lumapit ang isang tao sa iyo, pagmasdan mo lamang kanyang mukha, alam mo na kung siya'y may dinadala o siya'y pinalaya ng Panginoon. Sabi ng aming mga awit nung araw, binihag ng dyablo, pinalaya ni Jesus. Tinanga niya yung mga kalapit kong binihag pa rin niya ng dyablo. Ano masasabi niya? Pinalaya na ni Jesus. Amen? Sa kabila, tanungin mo nga, pinalaya ka na ba ni Jesus? Anong sagot? Purihin natin ang Panginoon! At kung tayo'y pinalaya na ng Diyos, ganan tayo. Tayo'y ganan. Hindi sa ating sariling, hindi sa ating sariling nakikita yan. Nakikita nating kabarkada, babatiin ka, wow sir, parang 45 years ka lang ah. Hindi ha, 57 na ako. Ang puti ko, ang dami-dami na. Pag nagpaitim ng buhok, ay parang batang-bata. Pag ikaw ay ginagawa mo ang kalooban ng Diyos katulad ni Job, makikita sa iyo ang katangiang ito
sakdal, matuwid, natatakot sa Diyos, humihiwalay sa kasamaan. Pero tayo rin mismo makapagsasabi, dumarating tayo sa punto ng ating buhay, ang sabi ni Carl, ano sabi ni Carl? Ako'y nanlalamig. Hawakan nga niyo ang kamay na inyong kalapit. Anong temperature? Nanlalamig ba? O nag-iinit? Yung mga nagsitayong babae, nag-iinit. Ginagawa ang kalooban ng Diyos. At si Carl, nung siya'y nanlalamig, nag-share siya. At nakahuli siya ng mga kaluluwa. Pinainit na niya ang kanyang sarili. Hinanap niya ang paraan kung paano siya mag-iinit. Ang problema kapag ang tao ay nanlalamig na, ay patuloy pa siyang nanlamig at tinanggap na niya na siya ay malamig na malamig. Natuklaw ng ahas at may kamandag ang ahas. Banghirap pag ikaw ay natuklaw ng ahas. Fallen angels. 1/3 of the angels fall sa salita ng Diyos. At sila'y nagkalat. At ang iba'y nasa church. Wow. Sabi ko noong isang linggo, hindi ko alam, nasa lesson pala yun. Si Satanas ay nasa church. At kayo'y pinapaypayan. Kaya pag kayo parang nakadroga na, hindi pa nakakatikim ng droga, napaypayan kayo ni Satanas. Tinangan nyo yung kalapit. Hay ka na ba? Anong sagot? Hay pa sa spirit ng Diyos, pero hindi hay sa spirit ng droga. O hindi hay sa spirito ni Satanas. Gising na gising. Busog na busog sa salita ng Diyos na naririnig sa pulpito. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya pag may bumubulong-bulong sa inyo na mga ahas diyan sa inyong kaisipan ay naglalaro, ng paglalaro, pinaglalaruan ng iyong kaisipan, lumabas ka na. Hindi na maganda ang pinagsasabi ng pastor. Lumabas ka na. Nagugutom ka na, lumabas ka na. Huwag mo siyang pakinggan. Ang pakinggan mo'y salita ng Diyos. Kumain ka ng kumain ng salita ng Diyos. At ang iyong espiritu ay lalakas sa kapangyarihan ng tinapay ng buhay. Walang iba kundi ang Panginoon. Hallelujah! You must triumph in the Lord. Pag namatay na, nakalagay, at siya'y nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Totoo naman, naglingkod sa Panginoon. Kung siya ay makakalakad, siguradong hindi siya pahuhulis sa inyo. Dangan na nga lamang, wala na siyang kakayahang lumakad. Kayo may kakayahang lumakad. Triumph. Makipagbaka kayo na mabuting pakikipagbaka sa Panginoon. Ang kanghubing nakipagbaka na mabuting pakikipagbaka. Dumating sa pagkakataong hindi na niya kayang makipagbaka. Dahil ang kanyang paa ay hindi niya mailakad. Nung mga unang mga panahon, binubuhat siya. Dinadala siya sa church. Maupo ka dyan. At siya'y nauupo. At siya'y nakapagpupuri sa Diyos. Subalit dumating ang araw, wala nang bumuhat sa kanya. Nasa na mga anak noon? Kung ano-ano mga pinaggagawa sa buhay, huwag niyo silang pagpapapakinggan. Ang pakinggan niyo ay ang mga ginagawang kalooban ng Diyos. Ang problema, pag pinakinggan niyo pa sila, Paul kayo, bagsak kayo. Hindi na nga ginagawa ang kalooban ng Diyos, sila pa ang pakikinggan ninyo.
pati kayo ay nahawa ng katangahan. Gusto ng matandang sa nalalabing ilang araw ay malasap ang pabor ng Diyos. Alam niyo ba ang manatili sa church? It is favor. Hindi lahat binibigyan ng pagkakataon. But you listen to the opinion of others. That's why we fall. Bakit si Job ay nangyari ang mga negatibong bagay? What happened? At nagkakaroon ng gawain ng mga anak ng Diyos. Nag-uusap ang Diyos at ang kanyang mga anak. Minsan, nawala si Job. Minsan, absent si Job. At nag-uusap ang Diyos at ang mga tao. At bumaba si Satanas. At ang sabi ni Satanas, ay iyo lang namang iniingatan yan. Kaya yan ay nakapagpapatuloy. Huwag ka kung alisin mo ang bakod sa kanya. Malaman ko lamang kung anong mangyayari sa kanya. At dahil absent si Job, hindi niya maipagtanggol ang kanyang sarili. Wala siyang kakayahang ipagtanggol ang kanyang sarili. At ang narinig ng Diyos ay tinig ng kaaway. At hindi na niya narinig ang tinig ni Job. Napakahalagang andito kayo. Nakikita kayo ng Panginoon at kayo'y nakapagsasalita sa Kanya. Masasabi niyo sa Diyos, Lord, hindi totoo ang pinagsasasabi niyan. Ako'y nagpapatuloy sa iyong gawain. Lord. So every time na wala kayo, ay narito ang kaaway. At alam niyo ba, ang kaaway ay nagmamasid sa inyo, pinagmamasdan ang inyong mga itsura, at kapag nakita kayo ng kaaway na kayo'y banlalakas, bangsisigla, ang kaaway ay umaalis. At pag naman ang itsura ninyo ay lambot na lambot kayo, lantutay na lantutay kayo, ang mga fallen angels na ito ay lalapit sa inyo at sasakmalin kayo. At pag kayo'y nasakmal, may kamandag na tatakbo at mananalaytay sa inyong mga katawan. At pag nangyari yan, kayo'y kayo'y lulupaypay at kayo'y magsisipagbagsakan. Pero hey, habang ginagawa niyo ang kalooban ng Diyos, si Job chapter 1 verse 1 ay inyong mararanasan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Oh, are you okay? Kailangan ko lang sabihin ito. Huwag kayong malungkot. Hindi ito ang oras na tayo dapat mga lungkot. Kailangan tayo magsipagsaya. Dahil ang kalooban ng Diyos, alam na natin. At kapag alam mo ang kalooban ng Diyos, when God's will is known, that is your power. That is your power. You will be able to overcome every trials, every temptation, every sickness, every kawalan. Wala siyang magagawa dahil kayo'y malalakas. Ginagawa ang kalooban ng Diyos. Kayo'y nakikipagbaka ng mabuting pakikipagbaka sa Panginoon. Hallelujah! We will triumph. Dahil natin tumayo, ibibigay ko sa inyo si Pipit pagkatapos nito. We will triumph like never before.
we will walk in the power of His might. We will shine for this glorious light. For greater we see that make us overcome. For greater we see that make us overcome. For greater we see that make us overcome. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Kakaroon ng isang espiritu na patuloy na marunong makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka sa Panginoon. At sa pamamagitan ng mga sanggol na sumususo, doon mo nilubos ang aming kagalakan. Nitong nakaraang Miyerkules, ako'y natuwa sapagkat sabi ko, napakarami ng kabataang uma-attend sa Angono. May napopromote na kabataan. Nakita ko si... Ano ba pangalan nito? Ha? Si J. Ross. Choir na pala si J. Ross ngayon. Talagang ang tawag ng Panginoon ay pataas ng pataas. Naroon din si J. Ross nung nakaraan, kaya magkapatid si Janwin at si J. Ross. Sabi ko, wow, nakatutuwa naman. Ang aming mga kabataan ay patuloy at patuloy na gumagawa ng kabayanihan sa Panginoon. Mahalaga yan sapagkat alam niyo ba, ang sabi sa banal na kasulatan, ang Diyos ay banal. Kaya kayo naman ay magpakabanal. At what a holy thing is this? Anong ang ganitong gawain, ito ay isang bagay na lubos na banal. Kaya napakagandang pagmasdan na sila naniniwala, sumasampalataya sa Panginoon ay pumaparito, nagkakatipon-tipon, umaawit, sumasamba sa Diyos. At ang bagay na ito ay lubhang isang banal na bagay. Kaya kapag naunawaan natin ang pagtitipon-tipon, hindi lamang iyong araw ng Sunday, kapag tayo mayroong Bible study, kapag tayo ay dumadalangin ng grupo, ang bagay na iyon ay isang napakabanal na bagay. Kaya sinabi ng ating Panginoon, dalawa o higit pa na magkatipon sa kanyang pangalan, ako ay tatayo sa kanilang kalagitnaan. At ako'y makikinig sa kanilang pag-uusap. At aking diringgin ang kanilang mga pag-uusap. Aking pagagalingin ang kanilang lupain. At lahat ng mga usal sa ating kaloob-looban ay diringgin ng Panginoon. Kaya ang ganitong pagtitipon ay lubhang napakadakilang bagay. Ito ay nakatutuwang pagmasdan. Kaya sa banal na kasulatan, makikita ninyo ang sabiruan ng pagkabuti at pagkaligaya sa magkakapatid na magsitahang sa pagkakaisa. At kapag ito ay nangyari, dumarating sa atin ang pagpapala. Sa makatuwid bagay, ang buhay na magpakailan
magpaman. Purihin natin ang Panginoon. Nakatutuwa sa ating kabataan sapagkat nakita ko at patuloy nating nakikita yung isa sa pinakamahalaga na dapat ma-develop sa isang tao o sa isang kabataan ay nakita ko sa kanila. Ano iyon? Alam nyo, ang isa sa pinakang maganda na pamana sa isang tao ay hindi ang pera, hindi ang kayamanan. Maraming mga tumanggap ng mana ng kayamanan, subalit sila'y hindi naturo ang pamahalaan ang kayamanan at ang kanilang kayamanan ay naubos at nauwi sa wala at sila'y naghirap. Subalit may mga kabataan, may mga tao na ang kanilang mana ay hindi yung panlabas na bagay. Kung hindi ang kanilang minana sa kanilang magulang ay yung panloob na bagay. Iyong isang bagay na marunong makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Na sa kabila ng kahirapan ay kanilang nakakayang makipagbaka at kanilang nakakaya na sila ay magpasya na makapagpatuloy. Kaya kapag nakikita natin sa kabataan, yung espiritu na, yung bang espiritu na nakikipagbaka, yung espiritu na para bagang isang pag-uugali ng isang leon sa kaloob-looban. Alam niyo ba ang isang leon, ang katangian ng isang leon? Hindi siya ang pinakamalaki at hindi rin siya ang pinakamalakas na hayop sa kagubatan. Subalit ang liyong ito'y itinuring na siya yung hari ng kagubatan. Ang dahilan kapag siya'y nakakakita ng isang elepante na napakalaki kaysa sa kanya. At kapag siya'y nakakakita ng isang giraffe na napakahaba ang leeg at napakataas at napakalaki, ang kanyang mindset ay hindi nanghihina. At kapag kanyang tinitingnan ang elepante at ang giraffe, ang tingin ng leon na ito, sila ay katulad sa isang tanghalian, a lunch, pagkain. Kaya kapag sila'y nakakakita, lalong lumalakas ang kanilang kaloob-looban at kanya itong sinusugod upang atakihin. Ang dahilan doon sa kanyang nasa loob. Kaya nang pinakikinggan ko si Sarah, sabi ko, wow, napaka-taginting ng kanyang boses. At tama yung observer na nagsabi, you are a promising teacher someday. At ito'y kanilang nakukuha hindi sa kanilang mga magulang. Ang ating kabataan hindi nakukuha yung katatagan at yung kalakasan hindi sa ating mga magulang. Ito'y kanilang nakukuha sa presensya ng Panginoon. Kaya ito yung nais namin na ang mga kabataang ito'y maingatan sa presensya ng Panginoon. Sapagkat kapag sila'y nasa presensya ng Panginoon, yung heads of protection na ating binasa at pinag-aralan ngayon, ito ay mananatili sa kanilang sarili. At hindi sila maaatake ng kaaway. Sila ay may protection sapagkat naroon sa kanilang kaloob-looban ang isang pag-uugali na mahusay makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Kaya kung inyong pinakinggan, ang sabi niya, ang kanyang pag-aaral ay struggle. At karamihan sa ating kabataan, ang inyong pag-aaral ay pawang struggle. Ilan lang sa inyo ang pagka kayo nag-aaral, wala kayong iniisip na ano kayang baon ko bukas. Iilan lang pagka kayo aking pinagmamasdan. Pagka pinagmamasdan ko si Clark, nakikita ko kay Clark,
hindi ko problema ang baon. Problema iyan ni nanay. At halos lahat sa ating mga kabataan ay may struggle. At ang napakaganda na ating napapakinggan sa kanila, sila'y nakapagpapatuloy. Naroon yung malakas ang kanilang kaloob-looban na sila'y nakikipagbaka. At ito yung kailangan, ito yung mana na dapat na kanilang makuha. Ito yung mana ng mga nagtitiwala sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Kaya ang sabi sa banal na kasulatan, walang almas, walang sandata, ang kaaway para sa inyo. Walang sandata, walang almas na ginawa ang kaaway na sa inyo ay pakikinabangan. Ibig sabihin, walang problema na pwedeng ibato sa inyo ang kaaway, ang dyablo, na hindi ninyo kayang pagtagumpayan. Sapagkat ang Diyos, ang siyang sa inyo ay magiging tagapagbigay ganti. Bawat dila, tanda ninyo, kabataan, bawat dila na hatol sa inyo sa kahatulan, na kayo'y uusigin at kayo'y pagsasabihin ng masama at ng pawang walang kabuluhan, ay inyong hahatulan sa katwiran, sapagkat ito ang inyong mana sa Panginoon. Mayroon kayong mana. Mayroon tayong mana sa Panginoon. At ang ating mana sa Panginoon ay ito, ang kanyang presensya, ang kanyang pangako, na kung ikaw ay magiging tapat, katulad ng lalaking si Job na ating binasa. Siya'y sakdal. Siya'y mabuti, humihiwalay sa kasalanan. 4 na katangian. At tandaan natin, ang lahat ng ito ay ating mapagtatagumpayan. Purihin natin ang Panginoon. Kaya pagka kayo'y aming pinagsasalita, natutuwa na kami. Kayo yung sinabi ni Pablo sa banal na kasulatan na sabi roon, kayo ang aming sulat kay Kristo Jesus. Na kung saan ay magpapatuloy sa itinawag ng Diyos sa inyo at sa aking buhay. Kaya nga sabi ko, parang pwedeng, parang si Sarah ay may kaloob ng pagsasalita. Pwedeng pastoran. At kapag ang isang katulad niya ay nagtagumpay, kahit hindi ka pa nagsasalita, ikaw ay isa ng patotoo kay Kristo. Kaya mahalaga ang pag-aaral, mag-aral kayo, makipagbaka kayo ng mabuting pakikipagbaka, subalit sa inyong pag-aaral, lagi ninyong pararangalan ang Diyos na siyang tumawag sa inyo. At palaging ang kapakumbabaan ay huwag mawawala. At palaging ang bibigyan ng parangal ay ang Diyos na sa inyo ay tumawag. Sapagkat ito yung katotohanan. Wala tayong magagawa malibang ang Diyos, ang Panginoon ay sumasa atin. Without Jesus, you can do. Kung wala si Kristo, you can do many things. Marami kayong magagawa kapag wala sa inyo si Kristo. Subalit, ang magiging bunga niyan ay kalugihan, kahinaan. You can do many things. Subalit, kapag si Kristo ay nasa inyo, lahat ng bagay ay inyong magagawa dahil kay Kristo Jesus na siyang nagbibigay sa inyo
ng pagtatagumpay. Purihin natin ang Panginoon. Kaya every time na may pagsamba, every time na mayroong Bible study, every time na mayroong pagtitipon, sikapin natin na tayo'y makarating. Sapagkat ang bagay na yan ay isang banal na bagay. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus na darating ang oras, darating ang panahon, at ngayon na nga, na ang tunay na mananamba, true worshipers, ay sasambahin siya. Sino? Sasambahin ang ating Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya masarap yung ikay mayroong sinasamba. Kahit wala kang sinasamba, alam nyo ba, still mayroong ka pa rin sinasamba. Anumang bagay na iyong pinagbibigyan ng iyong lakas, ng iyong karunungan at ang anuman, yun ay nasa huli na. Yan ay pagsamba. Alam niyo ba, ang isa sa pinakamahalagang bagay dito sa lupa at maging sa langit ay walang iba kundi ang pagsamba, worship. Ang worship ay napakahalaga. Kaya itong ating ginagawa, ito'y napakahalaga. Ito'y isang banal na bagay. Kaya tayo ay napaparito. Unawa natin na ang pagpunta natin dito, ito'y isang lubos na kalooban ng Panginoon. Ito'y napakahalaga. Sapagkat kung sino man ang iyong sinasamba, ito ang magsasabi sa iyo kung sino ang iyong paglilingkuran. At kung sino man ang iyong paglingkuran, ito ang magsasabi kung sino ang nagmamay-ari sa iyo. Who you worship determines who you serve. And who you serve determines who owns you. Kaya sino man ang iyong sinasamba, ito ang nagsasabi kung sino ang iyong pinaglilingkuran. Kanina pumasok yung isang babae dito sa ating loob. Pagpasok, pinagmamasdan ko, sino kaya ito? Ang ganda ng bag. Maya-maya umupo sa una namin. Sino kaya ito? Pinagmamasdan ko, hindi ko makilala. Tinanong ko si Marlene, sino yun? Aba, yan ay ang asawa ni John Mark. Si Ajay ba yun? Parang sumeksi. Dati bantabano ni bakit tayo lang? Napagmasdan ko pati yung bag. Sabi ko, magkano kaya ang bag ni Ajay yan? Parang bang ganda. Totoo yung sabi ng kanginer kay Ruth. Ang ganda ni Ruth, aba. Ang tangkad na nagsuot pa ng 2 inches, Kaya lalong tumangkad. Mas nagandahan naman ako sa damit ni Sarah Joy. Meron palang ganong damit, Parang napunit yung kabila at pagkatapos ay itinali na lang. Maraming style ang damit ng mga babae. Kaya sa ating pagsamba, naisin ninyo na may isama ang inyong sambahayan. Ito'y hindi biro. Tanda ninyo lahat ng ating ginagawa dito sa lupa, dito lang yan. Temporal, pansamantala. Subalit ang bagay na ating ginagawa na pagsamba sa Panginoon, ito'y pangwalang hanggan. At ito'y magsasabi ng iyong pangwalang hanggan. Pwedeng magsabi ito ng iyong pangwalang hanggang kapahamakan o walang hanggang pagsamba sa buhay na walang hanggan. Mahalagang worship na hindi dapat binabaliwala sapagkat ang worship ito ang magsasabi kung sino
ang iyong pinaglilingkuran. Kahit ikaw hindi sumamba ng Sunday o anong anuman at ikaw may ginagawa, iyong bagay na iyong ginagawa kapag Sunday o anumang araw, iyon ang iyong pinaglilingkuran. Kung wala kang pagkakilala sa Panginoon, gumagawa ka ng masama kapag kahit hindi masama, gumagawa ka ng isang bagay sa araw ng linggo, sa anumang bagay, iyon ay iyong itinuturing na iyong Panginoon at iyong sinasamba. At pagkatapos, kung sino man ang iyong sinasamba, iyan ang magsasabi kung sino ang nagmamay-ari sa iyo. Kaya tayong mananampalataya, we declare, God, ang Diyos, ang siyang sa atin ay nagmamay-ari. Purihin natin ang Panginoon. Kaya nga makikita natin sa banal na kasulatan ng sabi roon, for you are a chosen generation. Sapagkat ay kayo isang lahi na pinili ng Panginoon. Babasahin ko lang sa inyo para maging sure. Alam niyo, napakasarap nito. Ito'y isa sa naging favorite verses ko. Itong lagi natin pinagbubulay-bulayan. Ang sabi rito, datapot kayo isang lahing hiram. Isang makaharing pagkasaserdote. Bansang banal. Bayang pag-aari sarili ng Diyos. Kaya sino mang iyong sinasamba, ito ang nagsasabi kung sino ang nagmamay-ari sa iyo. Ikaw'y pagmamay-ari ng Diyos. Bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Tinawag ang bawat isa sa atin mula sa kasama at sa masama at sa kadiliman, at tayo ay dinala sa kaliwanagan. Nan sabi ron na ng nakaraang panahon, kayo ay hindi bayan. Na ng nakaraang panahon, kayo ay hindi nagsipagkamit ng awa. Datapot ngayon, tayo ay nagsipagkamit ng awa sapagkat ang Diyos ay suma sa atin. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y bago lang naka-observe lang ganito. Tuyo yung semento, bakit nababasa? Maraming moist. Ano? Dahil ba yung sa aircon? Nang kami ay nagbabible studies sa funeral service ng Kanghubing, nakakatuwa yung ating mga kabataan. Naroon sila lagi lahat. Alam nila. Nakakatuwa ayun, naroon din si ano ba? Mula na ako'y maoperahan, parang pati pangalan, nalilimutan ko. Inaagaw. Sino ba yung anak ni... Ha? Hindi. Yung pamangkin ni Marlene. Si Leonard. Naku po. Si Leonard, nandoon, tumutugtog. Dala yung instrument. Naroon si Peter. Narito si Peter. Sabi ko, wow, si Peter. Bang gwapo naman. Mayroon palang anak si Richard na napakagwapo. Nang dumating ang aming Fortuner sa Pritil, mayroong isang bumaba. Hindi ko mabati. Sabi ko, sino kaya ito? Napakagwapo naman ito. Ayun pala yung kasakay sa aming Fortuner, tinanong ko, sino yan? Ayun po yung anak ni Richard.
anak ba yan ni Richard? Sino yan? Si Peter. Thou art Peter, and upon this rock, I will build my church. At ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia. Kaya darating ang panahon, kasama na ni Peter, ang kanyang mga magulang. Masarap na maglingkod na magkakasama sa Panginoon. Masarap maglingkod na mula sa bunso hanggang panganay, tayong lahat ay natutuwa, nagagalak, naglilingkod sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Iyon ang pamana ng lahat ng sa Kanya ay umiibig. Kaya ang sabi roon sa, binanggit dito yung awit, Psalm 91, at lagi lang nating tandaan ito, anything you worship claims ownership of your life. Ayan. Anumang bagay na iyong sinasamba, iyan ang nagmamay-ari sa iyo. Kaya nasa iyo pa rin ang pagpapasya. At tayo patuloy na dadalangin ng Panginoon, sana sa lahat ng araw ng aming buhay, tulungan mo kami na ikaw ang aming mabigyan ng parangal, ikaw ang aming mapaglingkuran, sapagat wala nang pwede tayong itumbas. Hindi natin pwedeng itumbas ang kayamanan. Hindi natin pwedeng itumbas ang salapi, ang karangalan sa bagay na ito na ibinigay sa atin ng Panginoon. Walang pwedeng makapantay pagdating sa pagpapahalaga, sapagat ito'y lubhang dakila, sabi ng banal na kasulatan. Sabi ng Panginoon, ako ang inyong mana na lubhang dakila. Purihin ang Panginoon. Kaya sa lahat ng ito, lagi lang nating tatandaan ang sinabi ng Panginoon, once na tayo iginalang, pinarangalan, ayon sa narinig natin kay Hope, kanina, yung heads of protection ng Panginoon ay isa sa atin. Heads of protection, pag sinabing heads, yung bakod ay ating mararanasan. Kaya kahit si Satanas ay hindi makakalapit, hindi makakapasok kapag nandun na yung heads of protection. Kaya sa lahat ng ito, pasalamat tayo, matuwa tayo sa mga kabataan, sa Panginoon, sa ginagawa ng ating Panginoon sa kanila. And to God be all the glory.